balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, sa naging panayam nga po ng fight hype sa 4 Division World Champion Naoya Inoue ahead sa laban nito kay Marlon Tapales, isang linggo bago ang kanilang undisputed fight. Medyo matipid ang binitawan ng mga sagot ni Inoue mga idol, pero may mga laman din. Sa tanong sa kanya mga idol, kung posible ba daw ang fantasy fight nila ng kapwa nito power puncher ni si Gervonta Tank Davis. Ayon kay Inoue, medyo malabo daw ang ganitong bagay dahil sobrang layo daw ang division ni Tank Davis sa kanya para makipag-compete siya dito sa bakbakan. Hindi nabanggit ang catch weight dito mga idol, pero sa tono ng salita ni Inoue, wala talaga siyang interes na labanan si Tank Davis sa future. Subalit binibigyan niya naman ito mga idol ng credit si Tank Davis bilang isang mahusay na pound per pound boxer. Aniya, deserving daw ang lightweight superstar sa mas mataas na pwesto sa pound per pound sa kung ano man ang pwesto niya ngayon sa rankings ng The Ring Magazine. Natanong din po mga idol ang Japanese Monster kung plano ba nito tapusin si Marlon Tapales sa isang knockout. Aniya ni Inoue mga idol, sa lahat daw ng laban niya hindi niya iniisip na i-knockout ang kanyang kalaban. Focus lang daw ito mga idol sa kanyang game plan kung paano umangat sa kalaban. Pero kung meron daw pagkakataon mga idol na dumating na kaya nito i-knockout si Marlon Tapales, talagang gagawin daw ni Inoue. Kumbaga mga idol, darating lang daw ang knockout na yun sa tamang panahon. Ang importante umangat ka daw sa kalaban mo sa bakbakan. At speaking sa knockout mga idol, natanong po si Inoue dito kung saan ba daw galing ang lakas ng kanyang kamao, kung natural lang daw talaga ito o galing sa mga paa nito kagaya ni Manny Pacquiao. Ayon kay Inoue mga idol, galing daw ito sa kanyang matinding ensayo. Pag pinagsama mo daw kasi mga idol ang speed at accuracy ng suntok mo, talagang makakapag-produce ka ng malakas na suntok. Bagamat ang isa sa mga interesting na tanong si Japanese Monster mga idol, na sa ngayon ay isa na itong 4 Division World Champion. Plano ba daw nito abutin ang nagawa ni Oscar De La Hoya na isang 6 Division World Champion? At higit sa lahat ang pagiging kampiyon ni Manny Pacquiao sa 8 magkakaibang dibisyon. Aniya ni Inoue, wala daw sa isip niya ang ganitong bagay. Sa ngayon focus daw siya muna mga idol sa kanyang dibisyon. Mag-iingat daw siya sa pag-akyat sa timbang dahil hindi naman daw talaga madali ang ganitong bagay. I-explore lang daw muna nito mga idol ang kanyang dibisyon. Well, para sa atin mga idol, sa pagkakasabi ni Inoue dito, halatang wala talaga siya mga idol plano na tapatan ng 6th Division World Champion ni De La Hoya. Ibig sabihin kasi nito mga idol, dapat maging kampiyon si Inoue sa junior lightweight. Talagang nakakatakot ito mga idol para sa Hapones. Malalaking tao talaga ang nandito. Imagine mga idol, mapalaban si Inoue kay Emmanuel Navarrete, ang WBO champion ng 130 pounds, na parang tutoy lang talagang laki ni Inoue dito. Pero ito ang mas matindi mga idol kapag lumaban si Inoue sa 8th Division World Champion ni Manny Pacquiao, kung saan super lightweight ito na timbang. At imagine mga idol, kung sino ang kakalabanin ni Inoue sa division nito para maging kampiyon. Kaya ba ni Inoue si Devin Haney na kapag nag-rehydrate isa ng super middleweight, o kaya si Teofimo Lopez Jr. na pang welterweight ng katawan? O baka gusto lumaban ni Inoue kay Subriel Matias na merong 20 wins, 20 knockout at may 1 kill sa kanyang kartada? Kaya tama talaga ang mga sinabi ng Hapones mga idol na wag muna isipin na sundan ang yapak ni Manny Pacquiao sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po pinagkaguluhan si Marlon Tapales, paglapag na paglapag pa lang nito sa Japan kahapon, kung saan mga idol, sa bagong update sa Pinoy Unified Champion, dinumog na naman ito mga idol sa kanyang media workout ngayong araw. Napakadaming media mga idol ang nag-cover kay Tapales. Akala mo si Manny Pacquiao ang lalaban sa bakbakan.